Makakausap na po natin ngayon, bayan, si Senator Christopher Bongo. Senator Bongo, sir, maayong buntag. This is Aljo Bendio, sir. Live na tas, straight to the point. RMN Manila, DZXL News 558, Senator Bong. Good morning, Sir Aljo. Morning, sir. Programang Straight to the Point sa lahat po ng nakikinig sa DZXL Manila. Sa mga kababayan ko, magandang umaga po sa inyo lahat. Senador Bong, unahin ko lang itong reaksyon ninyo sa huling hearing nga ng Quadcom kung saan binanggit ni dating PCSO Chief Royina Garma ang involvement niyo di umano sa war on drugs. Di ba kaya naghanap lang siya ng idadamay o considering siya ang naunang naituturong mastermind di umano sa pagpatay sa isang kapwa niya PCSO official? Unang-una, the affidavit and statements of Colonel Garma during the recent Quadcom hearing are clearly diversionary tactics to muddle the true issue. Okay. Diba? Ito nga pong participation niya in an alleged murder plot. No? Malicious and unsubstantiated statements should have no place in any credible investigation. Ako, ini-encourage ko rin sana ang Senado to conduct an impartial investigation on this allegation. At parati ko pong sinasabi na karapatan po ng taong bayan na malaman po ang katotohanan. Doon lang tayo sa totoo at sa tama. Kilala niyo po, ako, mas gusto kong magtrabaho at magserbisyo lamang po sa kapwa ko Pilipino. Kung sariling pangalan ko na po ang sinasali at nadudungisan, hindi po ako papayag dyan. Let me recall lang po, noong 2016, isa sa pinangako ni dating Pangulong Duterte, nung tumakbo siya pa lang, isa sa naging rason ng kanyang pagkapanalo sa kanyang kampanya, ay ang laban niya kontra droga at kriminalidad na sumisira sa bayan. Yan po ang kanyang covenant noon. Yan po ang kanyang kontrata niya sa taong bayan na lalabanan niya ang talamak na illegal na droga sa bansa at magkaroon ng maayos na lipunan. Kayo na po humusga, mga kababayan ko. At kung mas nakakalakad ba ang inyong mga anak na hindi nababastos at hindi nasasaktan, yung mga OFWs natin na papansin ko nung pupunta siya sa abroad, ay mahal na mahal po siya dahil may peace of mind ho sila na hindi nababastos at hindi nasasaktan ang kanilang mga anak. Ginawa po ni Pangulong Duterte ang lahat. Alam niyo, sa bawat zona na na bilang presidente 2016 hanggang 2021, binanggit niya yan sa kanya sa harap po ng buong sambayanan na kanyang pinagsisilbihan. In fact, both houses of Congress are in agreement with this policy, even giving the former president a standing ovation when the war on drugs is mentioned during his zonas. Parating nagtatayuan yan pag war on drugs na po pinag-uusapan. But the former president has stated clearly numerous times that his administration never sanctioned nor tolerated any form of senseless killing. Abogado po si dating Pangulong Duterte at prosecutor pa. Alam niya po ang batas at he has always respected the rule of law. Ako naman, bilang SAPNO, gusto ko lang pong klaruhin sa inyo, nung October of 2018, hindi na po ako SAPNO, tumakbo po ako bilang senador at 2019 up to 2022, ay senador naman po ako. Makikita niyo po ako sa television kasama siya dahil naimbitahan tayo sa mga Talk to the People ng panahon ng pandemya at nangako ako sa kanya, hindi ko siya iwanan. In my personal capacity, dyan po ako sa tabi niya na nasanay na po siya noon sa akin at tawagin niya. But officially, hindi po ako nakikialam dyan. I have no participation whatsoever, directly or indirectly, in the operational requirements of the war on drugs. As stated, nung umpisa pa lang 2016, nag-issue siya ng executive order creating my position. My functions are limited to scheduling, appointments, and presidential engagement. My mandate does not include police operations. Hindi po kasama sa trabaho ko yan. Pero hindi naman po maiwasan na pag nagpapatawag siya ng meeting, ako na yung tinatawag niya. And then, yung directives niyan hanggang sa baba, yung meetings, papatawag, sino yung meet niya. At wala po akong kinalaman sa ang aking opisina sa operasyon o organisasyon ng kapulisan. Hindi po ako mismo humahawak ng pera ng opisina ng Pangulo dahil hindi rin parte ng mandat tungkulin ko. Kaya yung sinasabi ngayon na merong mga reward system, hindi po totoo yan. Dahil si Pangulong Duterte noon pa, mayor pa po siya ng Davao City.
nakagawian na talaga yan ng mga mayors, ng mga governors na magbibigay po ng suporta, operational support sa police dahil kulang po talaga ang kanilang MOOE. Okay. So ibig sabihin, yung kanilang panggasolina, pang-operations ay kulang. So si Pangulong Duterte, full support po yan sa police, sa military, sa mga uniform personnel, ay nagbibigay po siya ng operational support sa kanila. At kami naman mismo, ni dating Pangulong Duterte pa, ako bilang senador, full support po ako sa ating mga uniform personnel, sa kanilang trabaho, kaya parati namin silang ipinaglalaban, yung pagtaas ng kanilang sahod, isinulong natin madoble po ang sahod ng entry position nila noong 2018 pa lamang po. At si Pangulong Duterte, nung mayor siya, sumusuporta talaga siya sa police. Nung presidente siya, isinulong niya talaga nagdagdagan po ang operational support sa police para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Gayun pa man, nais ko pong klaruhin na wala pong reward system na iniimplementa nung panahon niya, kapalit po ng buhay ng sinuman. Hindi po yan totoo. Nakakalungkot po na baliktad na po ngayon, no? Haluan na po ng politika na investigasyon, pinapaliwala na po ang pinagsikapan ng nakaraang administrasyon, para naman po sa kinabukasan ng mga kabataan o ng ating mga kababayan, yung nilabanan po ni dating Pangulong Duterte ang kriminalidad at droga para po ito sa kinabukasan ng bayan. The war on drugs of the previous administration, lest we forget, enjoyed widespread public support across all sectors, and we're now seeing the difference on how once upon a time they felt safe in the streets and in their communities. Nakinabang po ang taong bayan dito. Pero hindi po ibig sabihin ay nilabag niya po ang batas. Opo. Senador, ano sa tingin ninyo? Bakit ito isiniwalat ni Garma? Ito ngang itinatanggi nyo na, itong reward system. Meron pa siyang sinabi, alias Muking, may mga gumagawa, lumalabas sa mga pangalan na trusted aid mo daw. Ano kaya sa tingin mo ang motibo dito? Bakit isiniwalat ito ni Garma? Alam niyo, hearsay niya po yan, okay. No? Mga naririnig niya nung kami hindi naman po kami close ni former Colonel Garma. At siguro kung ano yung mga naririnig niya diyan, pero ako nga kinaklaro ko nga sa inyo na ako po'y walang kinalaman diyan sa mga paghahawak ng pera ng Office of the President kasi ako hindi mismo. Pero hindi naman po maiwasan na si Pangulong Duterte noon, Bong, eto, i-set nyo, meeting, ganito, ganyan. Pero hindi po ibig sabihin ay yung mga naririnig niya ay kanyang ginagawang storya ngayon na pati ba naman yung mga staff na yung trabaho nila hindi naman po kasali yung sa war on drugs, sinasali yung pangalan. Ito mas staff to, ang trabaho po nito yung sa mga araw-araw ng mga daily routine po ng Office of the President po. Pero hindi po kasali dyan yung mga reward system at wala pong katotohanan yung mga reward system na yan. Opo. Okay. Kung kayo'y patatawag ng Quadcom committee, kayo ba'y haharap sa investigation din, Senador? Wala hong problema sa akin, no? Dahil meron naman ho kaming interparliamentary courtesy at kung kakailanganin at malaman ng taong bayan ng katotohanan, hindi naman po hindi po ako magdadalawang isip, no. Siyempre tatanungin lang muna natin ang ating mga abogado kasi siyempre meron kaming interparliamentary courtesy at meron naman rin po kaming kakayahan na mag-imbestiga sa amin sa Senado. Ngunit dahil wala naman tayong tinatago at kahit noon pa trabaho lang po ako, serbisyo lang po sa taong bayan. Wala tayong tinatago. Wala akong problema sa akin. Anytime po, kung kailangan nila akong magsalita at ay patawag, ay doon lang po ako sa totoo. Sa katotohanan lamang po. Apo. Hindi po ako, doon lang tayo sa tama at sa totoo. Hindi tayo magkakamali dyan. Senador, kung papalarin kayo sa halalan 2025, magiging hadlang ba ang Quadcom hearings sa'yo? What do you mean? Ano po yung tanong nyo? Magiging hadlang ka ba sa mga hearings ng Quadcom kung sakasakali pagpapatuloy ito? Kung ikaw ay papalarin sa eleksyon 2025 at muling mahalal bilang senador? Ako naman po, hindi naman po ako hadlang sa investigasyon. Dahil trabaho naman po nila sa Quadcom. Kami po, may mandato rin po kami, may trabaho, pwede rin po kaming mag-hearing sa Senado. Ngunit pakiusap ko lang, doon lang tayo sa katotohanan. Huwag pong hayaan na mahaluan po ito ng politiko at magiging
magiging paninira na po ito sa ating kapwa tao. No? Wag naman po ang ganun. So doon lang tayo sa katotohanan. Ako sinusuportahan ko, doon lang tayo sa katotohanan. Kung ano lang po yung totoo, wala pong problema sa akin. Wala pong hadlang, hindi po hadlang sa akin ang pagkakaroon ng hearing. Trabaho po, mandato ng Kongreso yan, ang kanilang trabaho na Quadcom. Ngunit doon tayo sa totoo. Nalulungkot lang po ako minsan. No, katulad nung nangyari sa Quadcom minsan, yung mga naituturing na mga naakusahan ng drug lord noong unang panahon ay sila na pong parang kinaawaan ngayon, nabaliktad na po ang panahon, no? Na nakakalungkot naman. Sana doon lang tayo sa totoo. Kung sino po yung totoo talaga na medyo na salot sa lipunan noong unang panahon, ay lumabas po yung totoo. Huwag naman sanang maging baliktad. Ayaw ko pong masayang naman po yung naumpisahan ni dating Pangulong Duterte noon na pinupuri natin na ngayon po nakakalakad tayo sa gabi na hindi nababastos ang ating mga anak dahil noong unang panahon po ang taong bayan po ay nakakalakad sa gabi, ang drugista po ang takot. Ngayon po ayaw nating mangyari na baliktad na po na ang taong bayan na ordinaryong Pilipino ang maglalakad sa gabi, takot na sila dahil sa mga drugista. Huwag naman po sanang ganoon dahil karapatan po ng Pilipino, mas maraming Pilipino ang gusto po mamuhay ng tahimik at hindi nasasaktan. Senador, pinadadalo na ng House Quad Committee sa susunod na pagdinig si Ermina Espino, itong si Muking. Ano po masasabi ninyo? Hindi ko po masagot yan, no, kung ano po ang magiging desisyon ni Miss Ermina sa invitasyon. I cannot speak in her behalf, no. Ngunit basta ako po, ano lang po yung katotohanan. Okay. The truth lang tayo. Di tayo magkakamali dyan. Umikot lang tayo sa katotohanan. May mga tanong po dito, Senador. Naging staff nyo po si Espino. Gaano po katagal yung staff siya? Until now ba staff nyo pa siya? Si Espino? Matagal po nung Office of the City Mayor. Okay. Kasi kahit sino mga congressman dyan, kilala po nila ito. Dahil siya po yung parang sa day-to-day po na hanapin nyo, o may kailangan kayo, o saan ba si ganito, saan ba lalapitan, sino bang lalapitan. Mismo sila dyan sa Kongreso, kilala nila yan. Dahil alam naman nilang trabaho na yan. Nalulungkot nga po ako na bakit pati ba naman sa mga police operations ay nasasali siya. Hindi niya po trabaho yan. Hindi niya po trabaho ang reward system at wala pong reward system. So kilalang kilala po yan. Naging staff po siya ng Office of the City Mayor from 2001 up to 2016 at sumama po siya sa Office of the President noong 2016. Hindi po makakaila na pinagkakatiwalaan po yan. Ngunit pinagkakatiwalaan po siya sa trabaho, sa totoong mga trabaho, mga errands po, day-to-day operations po, kung ano yung dapat. Malaking tulong po siya sa opisina, pero hindi po dyan dapat isama sa mga reward system dahil wala po reward system at walang kinalaman. Okay. Sabi ko nga, ulitin ko, si dating Pangulong Duterte, dating Mayor Rodrigo Duterte, sanay po sa pagtutulong, sanay po siya sa pagbibigay ng operational support sa police. Nagpapatawag po siya ng halos monthly command conferences po sa itong monthly command conference sa mga police, sa mga uniform personnel nung kapanahunan niya. At kung meron hong mga nasasaktan, merong namamatay, binibisita niya, binibigyan po niya ng suporta. Yung mga kampo po, pinupuntahan po niya. Ako mismo nakasama po ako bago ako naging senador. Naging senador na ako, sinasamahan ko po at nagbibigay siya ng suporta. Hindi po ikakaila yan. Pero hindi po itong sinasabi nilang reward system. Dahil abogado po si dating Pangulong Duterte. Sabi niya, noon pa sinasabi niya, wala naman siyang sinabi na ito patayin mo. Wala po siyang sinabing gano'n na patayin mo si Mr. ganito. Wala po siya. Hindi niyo po maririnig sa bunganga niya yan. Dahil abogado po si dating Pangulong Duterte at wala pong reward system. Senador, may iba po ako. Sabi niyo nga, sayang lang ang oras kung gagamitin sa pamumulitika imbes na sa pagseserbisyo. Ito po yung sarili nyo namang mga hearings sa Committee on Health. May iba po tayo. Ano po update lalo na itong sunod-sunod ngang mga
nabunyag ninyo na mga palyadong mga programa ng PhilHealth? Unang-una, nung na-discover nga natin na merong mga reserve fund ang PhilHealth 500 billion. Kaya pala na walis ng National Treasury ang 89.9 billion nila excess funds dahil sobra-sobra yung pondo nila. Sabi ko sa kanila, PhilHealth ay para sa health. Ngayon, bakit po na walis na pinabalik dahil sobra yung pera ninyo? Sabi ko, silipin natin ng mabuti ang PhilHealth. Ano bang mga serbisyo nila na dapat pa nilang paigtingin para magamit nila yung pondo? Kaya sabi ko sa kanila, unang-una, sabi ko, increase case rates, taasan yung mga case rates dahil napakababa po ng case rates ngayon. Pag kayo na-admit sa hospital, tingnan nyo magkano lang binabawas ng PhilHealth. So nangako sila from 30%, tataasan nila to another 30 to 50% raw po ngayong taon bago matapos ang taon. So across the board po yun, lahat ng case rates ay tataasan nila. Pangalawa, expand benefit packages. Halimbawa, yung mga dental, halimbawa yung dialysis, expand pa po nila. Marami pa pong sakit na pwede nilang pag-aralan. Yung sa optometrist, yung sa mata, na pwede namang prevention na maiwasan natin lumala yung pagkalabo ng mata ng mga bata. Pwede na nilang maaga pa lang, i-check up na kagad at mabigyan ng salamin. Sabi nila, nangako sila, bibigyan nila ng free eyeglasses. Expand benefit packages. Pangatlo, nangako si President Ledesma, i-recommenda niya po yung pagbababa ng premium contribution. So sabi ko, while nire-recommenda niya sa Pangulo yung pagbababa ng premium contribution, ay kami naman sa Senado, ipinasa namin amending the Universal Healthcare law na bababaan po from 5% to 3.25. Sana po may isabatas ito para tuluyan na pong mababa. Tapos ang atin dito is yung pang-apat, yung lesser out-of-pocket expenditures. Dapat po mas mababa lang yung ibubunot ng mga kababayan natin. At panglima po, meron tayong na-accomplish ito pong scrapping. Tinanggal na nila yung single period of confinement policy. Maganda yun. Opo. Ano ho ba ito? Yung mga nagkakasakit po ng, for example, pasintabi, nagka-diarrhea. Ako kahit saan ako kumakain, nagka-diarrhea tayo. Ay noon, bawal i-cover ng PhilHealth muli pag pangalawang beses ka na-admit. Ngayon po, wala na yung polisiyang yon. So tatanggalin na yung single period of confinement policy. Pagka nagka-pneumonia ka, nagka-bleeding ka, tatanggalin na yung polisiyang yan. So sabi ko, tanggalin nyo yan dahil sobra-sobra naman ang pera ninyo. Ba't kayo magtitipid? Ngayon po, pang-anim, meron tayo sinuggest, ito pong 24 hours emergency yung admission policy. Diba? Ngayon po, pag na-admit ka, emergency case, kailangan mo ng pag nasa emergency room ka, kailangan ka muna magpa-admit ng 24 hours para ma-cover ng PhilHealth. Ngayon po, nangako sila, bago matapos ng taon, ay tatanggalin po nila itong polisiyang ito. Sabi ko, dapat lang. Dahil sayang naman yung magpa-admit ka. Pwede mo naman gamitin yung pera sa admission mo, sa kwarto. Gamitin mo lang pambili ng gamot, di ba? Pwede mong gamitin yun sa papa-hospital mo. Pa-check up mo pa yung mas magastos pag nagpa-admit ka pa ng 24 hours. So nangako sila na tatanggalin po nila itong pulisiyang ito. At marami pang iba. Sabi ko, yung mga top 10 killer diseases o yung mga top 10 cases, mga sakit, no? Na mga higher naiulat na mga cases na matataas, no? Heart, ganito, ay kanila na pong pag-aralan at ibigyan ng prioridad at tataasan po nila dapat itong kanilang coverage dito sa mga top 10 killer diseases po ng ating bansa. Okay. Maraming salamat sa inyong panahon, Senador Christopher Bongo. Sir, daghang kayong salamat. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo sa oras na binigay niyo sa akin. Sa mga kababayan ko, patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Serbisyo ko po ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Ito po inyong Mr. Malasakit. Magsiservisyo lang po para sa inyo lahat. Mahal na mahal ko kayo. Amping Senator Christopher Bongo, may butag. Good morning, thank you! Pirada ng Pirador ng Masa, Aljo